Okay, pag-usapan natin ngayon itong dalawang opisyal na reklamo na inihain laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ating susuriin kung paano ang mga akusasyon na nagsimula lang bilang simpleng ingay sa social media ay biglang naging isang napakaseryosang kaso sa ombudsman. Kasi for days, 'di ba, sa social media, ang tingin ng marami sa mga aligasyon gali sa isang Ramil Madriaga ay, alam mo 'yon, ingay lang. Sinasabi ng mga taga-depensa, black propaganda lang yan, chismis online. Pero biglang nagbago ang lahat. Noong December 16, 2025, yung dating chismis, opisyal ng isinampa bilang isang sinumpaang salaysay, isang affidavit sa ombudsman. At ito yung game changer, di ba? Kasi ang ombudsman, hindi yan basta-bastang opisina. Sila yung constitutional body na may kapangyarihang mag-imbestiga at magkaso ng mga opisyal ng gobyerno. So, pag may reklamo na dyan, hindi na yan optional. Obligado silang imbestigahan yan. Okay, so paano nga ba binago ng isang sumpaang salaysay ang buong sitwasyon para sa Vice Presidente? Tingnan natin. Tingnan nyo itong malaking pagbabago. Kung dati, ang depensa ay, Facebook post lang yan. Ngayon, isa na itong 5 pahinang sinumpaang salaysay. Yung dating linya na galing lang yan sa isang convicted kidnapper, ngayon, isa na siyang opisyal na reklamo sa ombudsman. At yung dating political noise lang, well, nasa ilalim na yan ng kapangyarihan ng ombudsman. Iba na ang usapan. At teka, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi itong affidavit ni Madriaga, pangalawa na pala yan. Dumating yan sa ombudsman 3 araw lang matapos isampa ang isa pang mabigat na kaso laban sa kanya. At yung unang reklamo, pinag-uusapan natin dito ang 612 million pesos. Yan ay kaugnay sa dumanoy pandarambong at maling paggamit ng confidential funds na isinampa ng mga civic leader noong December 13. At yung mga detalye sa plunder complaint na to, grabe. May mga sinasabing peking resibo raw na ginamit sa liquidation at pakinggan niyo to. Ang mga pangalan daw na nakalagay, Mary Grace Piatos, Nova, at Oishi. Seryoso? Parang pangalan ng chichirya, di ba? So para malinaw sa atin, dalawang mabigat at magkaibang kaso na ang nasa lamesa ng ombudsman. Yung isa tungkol sa 612 million pesos na confidential funds na may evidence raw na mga peking resibo. Yung isa naman, itong affidavit na nagsasabing may milyon-milyong pondo na galing daw sa pogo at droga. Parehong seryoso, parehong malaking pera, at parehong nakatutok sa Vice Presidente. At ang pressure, hindi na lang nagagaling sa ombudsman. Tila lumalaki na ang issue at nagkakaroon na ng iba't ibang anggulo. Kasi tingnan nyo, parang nag-combine forces na. Nariyan ang ombudsman na may hawak na 2 kaso, tapos may mga miyembro na rin ng Kongreso ang nananawagang imbestigahan ito at syempre ang civil society. Ang sinasabi ng source, ang kinakaharap na niya ay hindi lang isang kalaban kundi ang sistema mismo. At dito, lalong nagiging parang pelikula ang kwento dahil ayon sa source, ang mga mismong kilos daw ng Vice Presidente bago pa man yung affidavit, yun daw mismo ang isang mahalagang ebidensya. Tingnan niyo itong timeline. May 2 lihim na pagbisita raw ang Vice Presidente sa kulungan kung nasaan si Madriaga noong Oktubre at Nobyembre. At take note, sa gabi daw ito nangyari. Ilang linggo lang bago opisyal na isinampa ang affidavit niya. So dito pumapasok yung malaking tanong na iniiwan ng source. Kung gawa-gawa lang ang lahat ng aligasyon, bakit mo kailangang bisitahin ng palihim sa kulungan ang taong nag-aakusa sa'yo? Hindi lang 1 beses, kundi 2 beses pa, at sa gabi pa. Parang may hindi nagtutugma, diba? Dahil sa lahat ng mga pangyayaring yan, tinatapos ng source material ang pagsusuri sa pamamagitan ng paglalatag ng isang serye ng mga critical na tanong. Mga tanong na kailangan na raw sagutin ngayon ng Vice President sa Ombudsman. Unang tanong, totoo ba ang binisita mo si Ramil Madriaga sa kulungan noong Oktubre at Nobyembre? At kung oo, bakit? Isang tanong na sinusuportahan daw ng testimonya ng abogado at asawa ni Madriaga, pati na rin ng mga gwardya ng BJMP. Pangalawa, tungkol sa relasyon nila. Kilala mo ba si Ramil Madriaga? Ano ba talaga ang naging papel niya sa kampanya mo at sa support group mong Isip Pilipinas? At eto na, pangatlong tanong, usapang pera. Nakatanggap ba ng pondo ang Isip Pilipinas mula sa mga POGO operator o mga illegal drug trafficker? Ito ay direktang tumutumbok sa alegasyon ng illegal na campaign financing. Pang-4, bumabalik tayo sa confidential funds.
Saan napunta yung 125 million pesos noong December 2022 matapos itong ibigay kay Coronel Lachica sa ilalim daw ng iyong utos? Ikalima, tungkol sa mga detalya ng liquidation. Paano mo maipapaliwanag yung mga kakatuwang pangalan gaya ng Mary Grace Piatos na ginamit daw sa pag-liquidate ng iyong confidential funds? Ika-6, ang tanong tungkol sa mga sinasabing cash drop-offs. Totoo ba raw na nagpadala ang mga kinatawan mo ng malalaking halaga ng cash sa isang comedy bar, sa parking lot ng ombudsman o sa SM Mega Malls? Pampito at medyo mabigat to, inutusan ba ng iyong asawa na si Ate Man Scarpio ang sinuman kaugnay sa mga magnetic lifters na sangkot sa 2018 Shabu scandal? Isang tanong na direktang nag-uugnay sa kasalukuyang affidavit sa isang maluking eskandalo sa Broga noon. At ang panghuli, ang tanong na nagbubuod sa lahat. Makikipagtulungan ka ba sa investigasyon ng ombudsman o tatanggi kang sumagot? Yan ang tanong na aabangan nating lahat ang magiging kasagutan.